Sa paglipas ng edad, mapapansin ng maraming senior na unti-unting nagbabago ang katawan, mahina ang hinga, mabilis mapagod, madalas sumikip ang dibdib, at minsan parang mabigat ang pakiramdam sa umaga. Pero may isang tanong na matagal nang umiikot sa mga Pilipinong naghahangad ng mahabang buhay. Paano kaya nagagawa ng ilang tao na manatiling presko, kalmado at magaan ang katawan kahit tumatanda? At dito pumapasok ang inspirasyon mula sa isang artistang kilalang kilala sa buong mundo dahil sa kanyang boses at disiplina. Hindi dahil sa magic, hindi dahil sa sikreto, kundi dahil sa tamang pag-aalaga ng hininga, postura, ritmo ng buhay, at consistency. Hindi natin pag-uusapan dito ang personal na buhay, diet, o medikal na routine ng kahit sinong tao. Ang tatalakayin natin ay ang disiplina at prinsipyo na ginagamit ng maraming world-class performers, mga singer na araw-araw kailangan protektahan ng boses, baga, at lakas ng katawan. At oo, kabilang dito ang mga pangalang inspirasyon ng maraming Pilipino, gaya ni Lea Salonga, hindi dahil sa partikular niyang routine, kundi dahil halimbawa siya ng pagkakaroon ng kontrol, kalinawan at consistency. Kaya ngayong araw para sa inyong mga senior na gusto pang humaba ang buhay, luminaw ang hinga at gumaan ang paggalaw, ibabahagi ko ang 5 ritual na inspirasyon mula sa disiplina ng mga singer at performer, mga ritual na maaaring iangkop ng kahit sinong senior sa bahay, nang walang mahal na gamit, walang komplikadong proseso, at kayang gawin kahit may alta presyon, diabetes o mahinang tuhod. Kung senior ka at gusto mong mas gumaan ang araw mo, mas luminaw ang isip mo, at mas humaba ang lakas mo, mag-comment ka ng Lea sa baba para malaman kung handa ka sa bagong serye ng Gintong Edad. Simulan natin ang 5 ritual na pwedeng makatulong sa paghinga, postura, kalmadong pag-iisip, at pang-araw-araw na lakas ng senior. Unang ritual, ang hinga na may disiplina, inspirasyon mula sa pagkokontrol ni Lea Salonga. Maraming Pilipino ang humahanga kay Lea Salonga, hindi lamang dahil sa kanyang boses, kundi dahil sa kontrol, kalinawan, at disiplina sa paghinga kapag siya'y kumakanta. Kapag pinapakinggan mo siya, mapapansin mong hindi siya nauubusan ng hininga. Kahit mahabang linya ang kinakanta, hindi nanginginig ang boses sa gitna ng mataas na nota, at palaging kalmado ang pagbitaw ng bawat salita. Hindi natin sinasabi na ito ang eksaktong ritual na ginagawa niya araw-araw. Ang mahalaga ay ang prinsipyo. Ang tamang paghinga ay pundasyon ng lakas, linaw at tibay. At ito ay napakahalaga rin para sa mga senior na gustong gumaan ang pakiramdam kapag naglalakad, tumatayo, natutulog at kumikilos sa araw-araw. Si Mang Celso, 72, ay isa sa libu-libong senior na mabilis hingalin, madaling mapagod at madalas sumikip ang dibdib. Pero nang mapanood niya ang isang performance ni Lea Salonga sa TV, napansin niya ang isang bagay. Bakit parang hindi siya nauubusan ng hininga? Bakit parang ang gaan ng katawan niya? At doon niya naisip subukan ang simpleng prinsipyo ng paghinga na ginagamit ng mga singer, diaphragmatic breathing. Kapag mali ang paghinga, yung mababaw, mabilis mula sa dibdib, mas mabilis tumataas ang BP, mas mabilis mapagod ang puso, at mas umiikli ang hakbang. Pero kapag tama ang paghinga, dahan-dahan, malalim, mula sa tiyan, parang lumuluwag ang dibdib, umiinit ang daloy ng dugo, gumagaan ang isip, at bumababa ang tensyon sa katawan. Ganito ang simpleng ritual na inspirasyon mula sa mga pag-aaral sa pag-awit at prinsipyo ng kontrol na inire-reseta rin ng mga therapist sa seniors. Ilagay ang isang kamay sa dibdib at isa sa tiyan, huminga ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo. Ngunit siguraduhin ang tiyan ang unang gumagalaw, hindi ang dibdib. Hawakan ng dalawa,
tapos ilabas ng 6 na segundo. Sa unang beses na ginawa ito ni Celso, pakiramdam niya ay wala namang nangyayari. Pero inulit niya kinabukasan. Sa ikatlong araw, napansin niyang hindi na siya kasing hingalin pagpaakyat sa bahay ng anak niya. Sa 1 linggo, mas mahimbing ang tulog niya. Sa ikalawang linggo, sabi niya, parang mas mahaba ang pasensya ko. Parang hindi mainit ang ulo ko. Hindi ito milagro. Ito ay ang epekto ng mabagal, kontrolado, at malalim na paghinga na pareho ring pundasyon ng mga performer gaya ni Lea Salonga. Ang kontroladong hininga ay hindi tungkol sa pagiging singer. Ito ay tungkol sa pagiging kalmado, malinaw, at may lakas kahit tumatanda. Kung gusto mong subukan ngayon, huminga ng dahan-dahan at sundin ang pattern. 4 na segundo inhale, 2 segundo hold, 6 na segundo exhale. Gawin mo ito ng 3 beses. Ang unang ritual para sa mga senior na gustong bumagal ang pagtanda at gumaan ang dibdib ay simple lang. Hiningang may disiplina, inspirasyon mula sa kalmadong kontrol ni Lea Salonga. Ikalawang ritual, ang banayad na vocal warm-ups. Kapag naririnig natin si Lea Salonga kumanta, maging sa entablado, TV o kahit live performance, halos hindi mo maramdaman ang paglipas ng edad sa kanyang boses, malinis, kontrolado, at hindi nagmamadali ang bawat tono. Hindi natin sinasabi na ito ang eksaktong ginagawa niya araw-araw, ngunit malinaw sa lahat ng singer na ang banayad at tamang pag-init ng boses, vocal warm-ups, ay malaking dahilan kung bakit nananatiling presko at may tibay ang tunog. Ang prinsipyong iyon ang mahalagang inspirasyon dito. Hindi bilang singer training, kundi bilang simpleng ehersisyo sa lalamunan at paghinga na napakalaking tulong para sa mga senior si Aling Viring. 68 ay matagal nang may problema sa madaling pagkapagod ng boses. Kapag may kausap siya ng matagal, napapansin niyang parang namamalat siya, nanunuyo ang lalamunan at minsan sumisikip ang dibdib isang araw. Nanonood siya ng video performance ni Lea at napangiti siya. Grabe, kahit ang taas ng kanta, parang hindi siya napupwersa. Doon niya naalala ang payo ng isang nurse sa health center. Kung gusto ninyong hindi madaling mapagod ang lalamunan, subukan nyo ang banayad na humming exercise. Ang humming ay isa sa pinaka-basic na warm-up ng mga singer. At ang maganda, ito rin ay ligtas at epektibo para sa mga senior dahil hindi nito pinipilit ang lalamunan, hindi kailangan ng malakas na boses, at nakakatulong itong buksan ang daanan ng hangin. Ganito ang simpleng ritual. Umupo ng tuwid, ilagay ang kamay sa ilalim ng baba o sa dibdib. Huminga ng dahan-dahan mula sa tiyan, tapos gumawa ng mahinang sound. Hindi kailangang malakas, hindi kailangang mataas. Basta dahan-dahan, steady at banayad lang. Ang tunog na ay parang nagva-vibrate ng kaunti sa ilong at pisngi. At kapag naramdaman mo yon, ibig sabihin ay tama ang daloy ng hangin. Pagkatapos ng 3 ulit, subukan ang mahabang mula paghinga hanggang sa hindi ka na komportable. Sa una, kaya mo pa lang ng 4 na segundo. Sa ika-4 na araw, nagiging 6 na segundo. Sa ika-10 araw, kaya mo ng 8 o 9, ganyan ang progreso ni Viring. Sa loob ng 2 linggo, napansin niyang mas hindi madaling mapagod ang lalamunan niya. Kapag kausap niya ang kapitbahay, mas malakas ang boses niya nang hindi sumisigaw. Kapag nagdarasal siya ng malakas, mas hindi siya hingalin. At nang makita siya ng anak niya, sinabi nitong, "Ma, parang mas presko ang boses niyo ngayon." Hindi ito pag-awit. Hindi ito vocal lesson. Ito ay banayad na warm-up na inspirasyon mula sa katotohanang ang malinaw na boses ay bunga ng tamang pag-init. Isang prinsipyong makikita sa paraan ng pagkanta ni Lea Salonga. Kung gusto mong subukan ngayon, gawin mo ang mahinang ng 3 ulit.
Kung naramdaman mong lumuwag ang lalamunan o gumaan ang dibdib, mag-comment ng warm-up kay Leah para makita kung ilan ang sumubok. Tandaan, hindi mo kailangang kumanta para makinabang sa warm-up. Ang kailangan mo lang ay 5 minuto, banayad na paghinga at disiplina, parehong prinsipyong nagbibigay inspirasyon sa libu-libong Pilipino. Ikatlong ritual, postura at katahimikan ng katawan. Isa sa mga bagay na mapapansin mo kay Lea Salonga sa bawat performance niya, mula sa entablado hanggang sa simpleng interview, ay ang postura. Tuwid ngunit hindi matigas, kalmado ngunit hindi malamya, steady pero hindi pilit. Hindi natin sinasabi na ito ang personal niyang routine. Ang pinupunto natin ay ang halimbawa ng poise at control na pinahahalagahan ng maraming performer. Ang ganitong uri ng postura ay hindi lamang para maganda ang itsura sa stage. Ito rin ay may malaking epekto sa paghinga, gulugod, dibdib at lakas ng katawan. Para sa mga senior, ang tamang postura ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mabilis na pagkapagod at magaan na paglalakad, sa pagitan ng sumasakit na likod at relaxed na balakang, at sa pagitan ng mabigat na dibdib at mas luwag na paghinga. Si Lola Cora, 74, ay matagal nang may problema sa pananakit ng batok at balikat. Madalas nakayuko, lalo na kapag nagbabasa ng dyaryo o nagsa-cellphone isang araw. Napansin niya sa isang performance na ang ganda ng tindig ni Lea, parang laging may lakas. Naisip niya, paano kaya kung subukan ko ring ayusin ng tindig ko kahit konti lang? Nag-umpisa siya sa napakasimpleng ritual. Umupo ng tuwid, ilagay ang 2 paa sa sahig, i-relax ang balikat at bahagyang itaas ang dibdib. Hindi pilit, kalmado lang. At dahil inspirasyon niya ang nakikita niyang eleganteng poise ni Lea, araw-araw niyang inuulit ang ritual na ito. At dito nagsimula ang pagbabago. Ayon sa mga physical therapists, kapag mali ang postura ng senior, lalo na ang laging nakayuko, tumitigas ang leeg, bumabagal ang daloy ng dugo sa ulo, humihina ang paghinga dahil naiipit ang diaphragm at mas mabilis mapagod ang likod. Kaya pala si Lola Cora ay madaling mapagod kahit nakaupo lang. Pero nang ayusin niya ang postura, kahit 3 minuto lang bawat umaga, naramdaman niyang unti-unting gumaan ang batok niya. Sa ikalawang linggo, mas madalang sumakit ang balikat. Sa ikatlong linggo, sabi niya, parang mas mataas ang lakas ko. Parang hindi ako kinakalawang. Ang simpleng pagtuwid ng likod ay hindi lamang tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng dibdib, pagluwag ng hinga, at pagbigay ng sapat na espasyo sa baga. Kaya sa bawat senior na nanonood ngayon, subukan mo ito habang kasama mo ang video. Ilagay ang 2 paa sa sahig, i-relax ang balikat, dahan-dahang itaas ng kaunti ang dibdib, at huminga ng dahan-dahan. Pumikit kung gusto mo. Pagkatapos ng 3 hinga, tanungin mo ang sarili mo, gumaan ba? Kung oo, mag-comment ng postura kay Leah para makita natin kung ilan ang sumubok. Ito ang ikatlong ritual, ang katahimikan at kontrol ng katawan na inspirasyon mula sa eleganteng presensya ni Lea Salonga. Isang simpleng prinsipyo na maaaring magpabago sa araw-araw na kilos ng bawat senior. Ika-4 na ritual, hydration at malinis na tubig. Kapag pinapakinggan natin si Lea Salonga, mapapansin mo agad ang linaw ng bawat salita, gaan ng bawat tono, at ang hindi natutuyong kalidad ng boses. Hindi natin sinasabi na ito ang eksaktong ginagawa niya, ngunit malinaw na ang sining ng pag-awit ay umaasa sa maayos na pag-aalaga sa lalamunan. At isa sa pinaka-basic na prinsipyo nito ay ang tamang hydration. Ang prinsipyong ito na mahalaga sa mundo ng pag-awit ay higit na mahalaga para sa mga senior. Ang lalamunan, baga, kasu-kasuan, balat at utak ay lahat umaasa sa sapat na tubig. Si Mang Arturo, 73,
ay matagal nang may problema sa madaling pagkapagod, panunuyo ng lalamunan at pagbigat ng dibdib. Madalas niyang sinasabi, "Hindi naman ako uhaw, bakit kailangan ko pang uminom?" Isang araw nanonood siya ng interview kung saan binanggit ang kahalagahan ng clear speech at tamang pangangalaga sa boses ng mga singer. Doon niya naisip, kung mahalaga ito para sa kanila, baka mahalaga rin para sa akin. At tama ang hinala niya ayon sa mga doktor, sa edad na lampas 60, bumababa ang pakiramdam ng uhaw, pero mas lalo namang kailangan ng katawan ng tubig. Kapag kulang sa hydration ng senior, nararanasan ang sumusunod. Mabilis mapagod ang baga, mas madaling sumakit ang ulo, umiinit ang dibdib, hirap lumunok, nanunuyo ang balat, at minsan pati memorya ay bumabagal. Kaya ang ritual na ito ay tinatawag kong Leah Hydration Inspiration. Hindi dahil ito ang personal na rutina niya, kundi dahil ang clarity at kalinawan na madalas makita sa performance niya ay magandang paalala kung gaano kahalaga ang maayos na kondisyon ng lalamunan at katawan. Ganito ang simpleng ritual. Sa umaga, bago kumain, uminom ng kalahating baso ng maligamgam na tubig. Sa tanghali, uminom ng isa pang kalahati. Sa hapon, isang maliit na tasa. Hindi kailangang marami, hindi kailangang ice cold. Ang importante ay regular, banayad at hindi biglaan. Si Arturo, nang sinubukan niya ito sa loob ng isang linggo, nagulat sa epekto. Mas hindi tuyo ang lalamunan niya, mas hindi sumasakit ang dibdib niya kapag naglalakad at mas malinaw ang pag-iisip niya tuwing umaga. Sa ikalawang linggo, napansin niya na mas hindi siya mainitin ang ulo, mas kalmado ang araw, at mas mahaba ang kanyang pasensya sa mga apo niya. Sabi niya, "Hindi ko akalain na simpleng tubig lang pala ang kulang. Kung nanonood ka ngayon, gawin mo muna ang pinakamadaling bagay. Uminom ng maliit na lagok ng tubig, huminto sandali at pakinggan ang katawan mo. Ginhawa ba? Kung oo, mag-comment ng hydrasyon kay Leah para makita natin kung ilan ang sumubok." Ito ang ika-4 na ritual, ang regular at banayad na pag-inom ng tubig, inspirasyon mula sa linaw at kalmadong presensya ni Leah Salonga. Isang simpleng prinsipyo na maaaring magbigay ginhawa at lakas sa bawat senyor. Ika-5 ritual, routine at consistency. Kung may isang katangiang madalas hangaan ng mga Pilipino kay Leah Salonga, bukod sa boses at talento, ito ay ang disiplina at consistency na ipinapakita niya sa bawat proyekto, rehearsal at performance. Hindi natin sinasabi na ito ang personal niyang health routine, ngunit kitang-kita sa karera niya ang halaga ng regularidad at tamang paghahanda. Ang prinsipyong ito ay napakahalaga rin para sa mga senior dahil sa edad na lampas 60, ang katawan ay mas tumutugon sa maliit pero regular kaysa malaki pero minsanan. Si Mang Norberto, 79, ay dating magulong-magulong ang araw, minsan gigising ng maaga, minsan tanghali, minsan kakain ng tama, minsan hindi, minsan maglalakad, minsan hihiga buong hapon. Nang makapanood siya ng isang dokumentaryo tungkol sa disiplinang kailangan sa entabladong kinabibilangan ni Leah Salonga, napaisip siya, kung ang tagumpay ay nakasalalay sa consistency, baka ganun din sa kalusugan ko. Sinubukan niyang gawin ang simpleng ritual, gumawa ng 3 bagay na inuulit araw-araw, hindi marami, hindi mabigat, basta regular. Una, 5 minutong paghinga, yung natutunan niya sa unang ritual. Ikalawa, 5 minutong stretching o maikling lakad sa loob ng bahay. Ikatlo, pag-inom ng tubig bago kumain. Hindi niya muna isinama ang malalaking habit. Hindi niya pinilit ang sarili. Basta 3 maliit na bagay, araw-araw hindi pursado. Ayon sa mga doktor, ang katawan ng senior ay hindi humahanap ng labis na ehersisyo. Ang hinahanap nito ay rhythm, routine, at predictability. Kapag mayroon nito, bumababa ang stress hormones, lumalakas ang immunity,
humihina ang pananakit at mas gumaganda ang tulog. Kaya nakikita natin sa mga taong may disiplinang tulad ni Leah, ang lakas ay hindi galing sa biglaang effort, kundi sa araw-araw na paghahanda. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat si Norberto na mas gumaan ang pakiramdam niya tuwing umaga. Sa ikalawang linggo, hindi na siya basta-basta sumasakit ang likod. Sa ikatlong linggo, sabi niya, inaabangan ko na yung 5 minuto ko, parang may hinahanap ang katawan ko. At iyon mismo ang magic ng consistency. Hindi mo kailangang maging singer. Hindi mo kailangan ng rehearsal studio. Ang kailangan mo lang ay maliit na ritual na inuulit ng dahan-dahan, araw-araw. Isang disiplina na matagal ng mahalagang bahagi ng pagganap ni Lea Salonga. Kung nanonood ka ngayon, mag-isip ka ng 3 maliit na bagay na kaya mong ulitin araw-araw. Kahit 3 minuto lang bawat isa, ito ang ika-5 ritual. Ang araw-araw na pag-aalaga sa sarili, maliit ngunit paulit-ulit, na inspirasyon mula sa disiplina ni Lea Salonga. Bonus, ang 3 minutong night reset na inspirasyon mula sa kalmadong presensya ni Lea Salonga. Bago matapos ang araw, may isang simpleng ritual na maaring makatulong sa libu-libong senior, isang night reset na hindi natin sinasabing ginagawa ni Lea Salonga. Ngunit malinaw na ang uri ng kalmadong presensya at kontrol na nakikita natin sa kanya ay magandang paalala kung gaano kahalaga ang pag-relax bago matulog. Ang ritual na ito ay 3 minuto lang, ngunit malaki ang epekto. Una, umupo ng tuwid at ilagay ang 2 kamay sa tiyan, huminga ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo at ilabas ng 6. Ulitin ng 2 beses. Pangalawa, ilagay ang 2 kamay sa balikat at igalaw ang leeg pakaliwa at pakanan ng dahan-dahan. Pangatlo, ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin sa sarili, tapos na ang araw, bukas panibagong lakas. Si Aling Marites, 70, ay matagal nang hirap matulog, pero nang subukan niya ang night reset, napansin niyang mas gumagaan ang dibdib at mas mabilis pumipikit ang mata. Sabi niya, hindi ko akalain na 3 minuto lang pala ang kailangan ko. Para itong mini version ng calm stage presence na nakikita natin kay Lea, mahinahon, hindi nagmamadali at may kontrol sa sarili. Kung gusto mong subukan ngayon, maaari mo itong gawin mamaya bago matulog. Ngayon, natapos mo na ang 5 ritual na inspirasyon mula sa disiplina at presensyang hinahangaan ng mga Pilipino kay Lea Salonga. Hindi dahil ito ang personal niyang health routine, kundi dahil ang kanyang control, linaw at consistency ay magandang paalala kung paano rin pwedeng alagaan ng senior ang paghinga, katawan, boses at araw-araw na lakas. Ang pagbagal ng pagtanda at paggaan ng pakiramdam ay hindi laging nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong exercise. Minsan, sapat na ang tamang paghinga, banayad na warm-up, magandang postura, regular na hydration, at maliit ngunit consistent na ritual. Kung isa ka sa libo-libong senior na gustong mas humaba ang buhay, maging mas kalmado, at magkaroon ng mas preskong araw, piliin mong simula ng isa sa 5 ritual na ito. Maliit lang, oo, pero sa bawat araw na inuulit mo ito, mas nagiging matatag ang katawan mo, mas gumagaan ang dibdib mo, at mas nababawasan ang tensyon sa isip mo. At kung gusto mo pang mas maraming tips para sa mahabang buhay, mag-subscribe ka sa Gintong Edad dahil dito, araw-araw kang may natututuhan na ligtas, simple at senior-friendly. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat huli. Simulan mo ngayon sa sariling bilis mo, sa sariling lakas mo.